Exodus 32 verse 1. Kung yan yung tanan sa pagtindog, isip pagtahod sa pulong sa Dios nga atong pagabasahon. Exodus chapter 32 verse number 1. Dungan sa pagbasa verse 1, ready? Basa. And when the people saw that Moses delayed to come down out of the mount, the people gathered themselves together unto Aaron and said unto him, Up, make us gods, which shall go out before us. For this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, we wot not what is become of him. May God bless us for the word. Let's pray. Ginoo, salamat sa imong mga pulong, among gibasa ni ining adlaw. So Ginoo, magapanalangin sa among pagtuon ni Amahan nga masabtan among kini sa simple nga pamaagi. Giyahi o Dios imong alagad nga magasaysay niini, ikaw Dios magabutang og pulong sa iyang baba. Ang Ginoo ang mga pulong magula gid sa baba. Mahimo kini Ginoo nga pagbadlong, pagmatuto og labaw sa tanan. Panalangin sa matag usangan niya karon nga buntag. I pray Lord bisan pa Ginoo sa several families nga wala din karon nga adlaw, wala may masayo din sa ibabag. Apan ako nagaampo Ginoo. Tabangan nimo sila kung ano na problema, tabangin sila Ginoo nga masulbad. Akong ginapray Ginoo nga sa sunod Domingo makauban namo kini nga makaigsuonan sa pagsimba kanimo sa espiritu ug kamaturan. O Lord, giyahi kami andagi among kasing-kasing ug una-una nga masabtan namo pag-ayo ang imong pulong niini nga kabuntagon sa pangalan ni Jesus. Amen. Makalingkod ang tanan. Murag ubay-ubay gyud ang pamilya, wala karon nga buntag no. Sad to say nga wala sila nakauban nato nini nga panimbahon, but anyway, ang atoang patukuranan sa mensahe magsugod ta dinhi sa Exodus chapter 32 verse number 1. Kung dili mo familiar sa story ni ini nga passage, ang story ani nga passage nga si Moses mitungas siya dito sa Mount Sinai. Ang iyang tuyo sa mao nga pagtungas, magkuha siya sa unsay ang kwaon? Napulo ka sugo. So tungas siya dito sa Mount Sinai kay iyang kwaon ang napulo ka sugo. Giingnan siya sa Dios, Moses, adto ka dito sa bukid. Kunya samtang tuwa siya dito sa bukid, iyag yung nakita nga ang bato didto gisulat sa Dios ang napulo ka sugo. Gikulit pinaagi sa finger of God ang napulo ka sugo. Unya kini nahitabo nga samtang tuwa si Moses sa bukid, na delay siya, nadugay siya. Ang mga katawhan sa Israel nga mga rebelde, mga gahig ulo, mga badlungon, nagpabadlong gid sila. Kay wala ang leader. Kinamdam ko sa sayings, when the cat is away, the mouse will play. Tanaw sa verse 6. And they rose up early on the morrow and offered burnt offerings and brought up peace offerings. And the people sat down to eat and to drink and rose up to play. So makita nato, when the cat is away, the mouse will play. O dito gyud tinuod na delay si Moses, og ning samot pa gyud ang pagkadugay ni Moses. Kaysa diyan nakita niya ang katawhan nga nagpabadlong. Ingon sa Biblia, iyang gibundak ang bato nga gisulatan sa napulo ka sugo. O pagbundak niya, unsay nahitabo? Nabuak. Pagkabuak, iingon na pod ang Dios, Moses, balik na po ka dito sa bukid. Magkuha na po ka sa napulo ka sugo. Sa ikaduhang higayon, dili na ang finger of God ang nagsulat, apan si Moses na mismo ang nagkulit.
Mao na nga kung atong supakon bitaw ang Ginoo, mahimo yung lisod atong kinabuhi. Amen? Ang ilahang tang journey supposed to be bisan paggawas nila sa Egypt 40 days ron ta. Pero kay na may mga bagulbulan, na may mga reklamador, nahimong ang 40 days nahimong 40 years. Can you imagine? Ang 40 ka adlaw nahimong 40 ka tuig kay bagulbulan. Di gyud ay maayo nga bagulbulan. Tama? Nagyoy silot ani. So dinhi sa ato ang pagtulon-an, makita nato sa verse 1. And when the people saw that Moses delayed, nadugay si Moses, tuwa siya sa bukid, nagkuha siya sa napulo kasugo. The people gathered themselves together unto Aaron. Ang mga katawhan, nagtigom sila. Kinsa ni si Aaron? Ang iyahang higsuon, iyahang assistant, mao'y nabilin. Wala si Moses. Ang iyahang higsuon mao'y nabilin. Tipok sila doon sa Aaron. Maingon sila, up! Tindog! Aaron, tindog! Kaya wala din si Moses. Make us gods. Himui mi og saan ang gods? Dios, Dios. Himui mi gribulto. Kuliti mi og gribulto. Which shall go before us. Aron kanang ribulto nga imong kuliton, mao na siya ang mangulo namo. Kaya wala si Moises diri. As for this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, we wot not what is become of him. Ambot lang. Wa na may kabalo. Niadto siya sa Mount Sinai, wa na siya kabalik. Ambot lang, naunsa na to si Moises. Busa karon Aaron, ge. Himui mi og Dios, Dios. Kay wa nay mangulo namo. Wa nay mag-una namo. Ang assistant leader nga si Aaron, bright sad kaayo. Pag ingon nila nga himui mig Dios, Dios, ingon din siya sa verse 2. And Aaron said unto them, sa mga tao, break off the golden earrings. Kuha at tanan mga haritis ninyo nga bulawan. Nilang ipangtanggal ang mga haritis nga bulawan, which are in the ears of your wives and of your sons and your daughters, and bring them unto me. Kuha nila tanan mga alahas nga bulawan, giporma nila kini og ribulto nga mao ang golden calf og ilahan ning gisimba. Now karon nga buntag ang uluhan sa mensahe, the dangers of lacking. Ang kakuyaw. Pasensya Sir Jimson kay na faith na kuan ni mo. Napawag ikuan na ni faith kay PowerPoint pero amot ang sa nahitabo dila sa kabalo mo transfer. The dangers of lacking. The word lacking means missing. The word lacking means wanting or short. Delikado dahil ning kulang. Amen? Kinsa sa inyo ha kaning mga sa kusina nga pagtimpla ninyo na kulang ang asin. Imo untang dugangan pero wa na asin. Bisan unsa kalami sa pagkaon kung kulang og asin, wa gyud lami. Wa gyud lami. Amen? Wa gyud lami ang sudan kung kulang og asin, kung tabang. So dili maayo ang kulang. The dangers of lacking, ang kakuyaw kung adunay kulang. Bisan sa mga makina o sakyanan, ang sakyanan nga kulang og oil. Delikadong makina, di ba? Kulang og tubig, delikadong makina, moberhit. Kulang og oil, manaking. Delikado. Basta anything nga kulang, dili maayo. So karon nga buntag atong tun-an the dangers of lacking. Nakulangan ang ilang leader, nawala si Moises. Unsay kakuyaw nga mahitabo sa atong kinabuhi kung adunay kulang na adunay upat ka butang atong paghisgutan karon nga buntag about the dangers of lacking. Dinhi sa bersikulo atong mabasa, makit-an nato dinhi ang upat ka A
nga nakulang samtang si Moses wala didto uban nila. Samtang ang leader wala uban na. Di na ko ma-imagine. Ambot lang kung unsay mahitabo kung inig ka Domingo naa na mo magsugod ng simba. Unya wala si Pastor James. Ambot lang ka unsay mahitabo. Wa ko kabalo. Pero unsa kay mahitabo kung pananglitan wala si Pastor James. Tingali mo ingon ang asa si Pastor James, ma'am? Ambot kay gabi wa man ka uli. Wa mi kabalo asa siya? Kung asawa mo ingon. Ambot lang asa akong bana. Wa na ka uli. Mo ni nahitabo kang Moses. 40 days biya siya dito sa Sinai. Sobra usa ka bulan. Wa siya ka uli. Unsay mahitabo sa iglesia kung 40 ka adlaw way pastor. Ingon ang mga membro, aron maghimo tag Ginoo, maghimo tag Dios kay kato si Moses, ambot lang basin napakan tog banakon, wa naman nakauli. Asa naga si Moses? Wa man siya diri. So, mo ni ang nahitabo sa katawhan sa Israel samtang nahibilin sila didto, uban sila ni Aaron, naghulat sila ni Moises tingali, 2 ka adlaw, 3 ka adlaw, naabtan og usa ka semana. Wa man kauli si Pastor James. Ma'am Juna, nag-away mo, wa man. Ninglaya si Pastor James, wa man. Asa man si Pastor James, ambot. Usa na ka semana. Hantod na abdan og 40 ka adlaw. Ning ingon ng mga tao, Moses, maghimo tag Ginoo. Maghimo tag Dios. Kabalo mo sa ilang plano dinhi? Verse number 1, ingon pa nila din up, make us gods, which shall go before us. Nagkinahanglan mig Dios, nga maoy mangulo namo. Ambot lang po di si Aaron, nga gibilin, nga assistant leader, nga wa man siya nangulo. Ang mga tao na may nagingon, Aaron, maghimo tag Dios, aron siya mangulo namo. Kay si Moses, ambot lang, 40 naman kaadlaw, wa man siya kabalik, nagkinahanglan na mig Dios, nga maoy mangulo namo. So, karon nga buntag, again, the dangers of lacking or missing or wanting. This passage, makita nato nga ang wanting, ang missing sa ilaha, ang ilahag yung leader, ang ilahag yung ulo, si Moises God. Si Moises ang nagpangulo nila pagawas gikan sa Egypt. So they are all dependent on Moses. Kay ilang nakitaan nga pagtuyod ni Moises iyang sungkod ang dagat na pikas. Amen? Iyang gituyod ang iyang sungkod ang bato, migawas ang tubig, nakainom sila. Miampo si Moises ang langit, naghatag og mana, nakakaon sila. Mingampo si Moises ang langit, mihatag og quail, nakakaon sila karne. Busa karon ang ilang gipangita si Moises. Amen? Dili si Aaron. Unya wa naman si Moises. Delikado gid ay kung adunay mawala. Dinhi nga passage nawala ang ilang leader, kuyaw kayo, naghimo na lang sila og Dios. Now, una nga butang, number 1. The dangers of lacking, sa verse 1, atong gibasa, the Bible says, first praise, and when the people saw that Moses delayed to come down out of the mount. Wala na gyud ang Biblia nga wa siya mobalik. Apan yun sa Biblia, naunsa siya? Delayed to come down out of the mount. Nadugay siya pag naog gikan sa bukid. So notice ang phrase, delayed to come down from the mount. Una nga dangers of lacking is lack of activity. Kulang sa Bisaya sa activity. Kalihukan. Delikado di ay kung kulang og kalihukan. Kung kulang og kalihukan, daghan na kag mahuna-hunaan. Si maayo buhaton ba? Aron, maghimo ta Ginoo. Dios, maghimo ta golden calf atong simbahon
siya ang mahimo natong unsa ganito? Leader. Sayo po din ni Aaron, kaya anong siya nag-leader? Ang gusto sa mga tao, maghimo sila leader that shall go before us, may mag-una nato. Kasi Moses, samot lang, ana, 40 na kadlaw, ana, malabo na tumubalik. So, una din is, the dangers of lacking is, lack of activity. Delikado di ay. Kung kulang tagkalihukan. Amen? Pasalamat na din sa church na atay mga kalihukan. Praise the Lord. Amen. Natay, bagura na human ang atong family camp. Unya, kung natay mga kalihukan, we should get involved. Amen? Dapat mo appeal good sa kalihukan. Pastor, kung sa may akong mabuhat, idara naman ko. Ay, lingkod lang na, Brad. Tay, lingkod lang, nay, kamera. Lingkod lang ka din ha. Pero dapat mag-participate yun sa kalihukan. Amen? Na-bless ko atong, di man tumatawag, brotherhood. Atong men ni Pastor Charlie sa Claveria, 76 years old. Diba? Apil siya kalihukan. Pagdula og ligid. Paligid sab siya. Apil siya. Katong baldi, gibutang sa ulo. Dugayin ta kasangko ang tigulang kay di ba makita, pero apil siya. 76 years old. Wow. Naay activity. Amen? Amen. Din sa church, dapat Kristohanon mag-participate sa mga activities sa church. Mga kalihukan niini nga iglesia. Bago ratong camp, daghang mga Kristohanon na participate sa mga kalihukan. O praise the Lord! Nagmalampuson ang family camp bisan wa tay budget. Amen? Ang Ginoo nag-provide sa tanan nga panginahanglan. Now, si Moses, the Bible says, delayed to come down from the mount. Nalangay siya, nadugay siya. Ang rason, sa iyang kasuko, gibundak niyang napulo kasuko, nabuak, gipabalik na sab siya. Tunga sa Mount Sinai, kay magkulit siya sa ikaduhang higayon. Kaya mang gibuak ang permero. So, naabtan siya dito og 40 dias, o pa siya kanaog. Ang mga tao, nangita na sila og activity. Ang activity nga ilang nahuna-hunaan, maghimo sila og Dios. Aron, asa naman imong utok? Aron matarong lang ni. Nganong Dios man? Ingon po dayon si Aron, hala, ambitan na ninyong arites, mga kwintas nga bulawan, kay himuon na tog baka. Pagkapurma na sa baka, ila pag yung gihalad, ila pag yung gisimba. Tuntog yun nga leader. Wag yun nada. Delikado gyud kung kulang og activity. Amen? Unya, kung naay activity, mag-participate. Pero tanawa, susiha, maayo ba ning activity? Kaning activity, malipay ba ang Diyos ani? Unya, kung malipay ang Diyos anang activity, get involved. Amen? Apil! Kay malipay ang Diyos. Pero pag tanaw ni mo, kaning activity, ay, kaning kalihukan, dili malipay ang Diyos, dili ko mo apil. Amen? Pero pag tanaw ni mo nga para ni sa Ginoo, malipay ang Ginoo ani, apil ta sa maong kalihukan. Dili sa verse makita nato that the people are not doing anything. They were just waiting for Moses. Wa ko kabaluhan tod kanusa, tingali pulo na kaadlaw, 15 na kaadlaw nga miingon sila, maghimo ta og Dios. Maghimo tag baka. Aron siya ang mahimo natong pangulo, siya ay mag-una nato. Una, Kristohanon, the dangers of lacking is lack of activity. Dapat ang iglesia na agyoy kalihukan. Amen? Unya, kung naay kalihukan, moapil gyud ta sa kalihukan sa iglesia. Of course, naay time nga ang atong lawas na ibation. Kasabot ana. Amen? Usahay, dili itugot sa panahon, kasabot ana. Pero kung way babag, pero kung para sa Ginoo, tanaw nimo nga malipay ang Dios, apil gyud ta sa kalihukan. Lack of activity. Nasayod ba mo nga si David? Atong ablihan tong Biblia. Lack of activity. Og tungod kay kulang siya sa kalihukan, wa siya nag-apil sa kalihukan. Dito nagsugod ang problema. 2 Samuel chapter 11. Delikado dahil ang kulang sa kalihukan.
Okay, 2 Samuel chapter 11. Unsay nahitabo kang David kay kulang sa kalihukan. 2 Samuel 11, 1 to 3. The Bible says, "And it came to pass, after the year was expired, at the time when kings," sige basa, "when kings go forth to battle," diha lang. Pag-abot sa panahon nga ang hari moadto sa gubat. Asa moadto ang hari? Kay nga naman, ang hari maoy pangulo. Siya ay leader. Musunod ang mga tao. During sa Bible times, ang gubat, ang leader mo'y mangulo. Amen? Pero karon ang general, to sa kampo. Sipte. Pero panahon sa Bible nga gubat, ang leader, siya gyud ang maguna. Siya ay leader. Siya ang tua sa frontline. Kung naay mamatay, leader gyud ang maguna. Amen? Pero panahon na nga moadto gubat, that David sent Joab and his servants with him. Wala muuban si David o gubat. Iyang gipadala si kinsa? Si Joab ug ang iyang mga sundalo ug ang tanan nga mga Israeli noon, and they destroyed the children of Ammon and besieged Rabbah. But David tarried still at Jerusalem. Asa si David? Nagpabilin siya sa iyang barracks. Tuwa siya sa iyang kampo. Tingali, gikapoy siya, tuwa siya sa iyang air condition room. Adto mo dito. Sayon ra kay na pildihon ang atong kaaway. Huyang na sila, kaya na ninyo pildihon. Di na kumuban. Kamuray bahala. Panitan ka, moingon ko nga. Karong hapon mag-street preaching ta. Kaya ra na ninyo, kamuray adto, kay dirira ko. Mao ni nahitabo kang David. Verse 2, "And it came to pass in an evening tide," pagkagabi na, "and David arose from off his bed." Mibangon na siya gikan sa higdaanan, "and walk upon the roof of the king's house." Lakaw-lakaw na siya sa atop sa balay sa hari. "And from the roof he saw a woman washing herself, and the woman was very beautiful to look upon." Kristohanon, kung kini si David ning apil paunta sa activity sa gubat, wala untay problema mahitungod kang Bathsheba. Amen? But because he tarried still at Jerusalem, then adunay problema. Nakakita siya ingon sa Biblia og babae nga maanyag. Pagkakita pagyud niya sa babae nga maanyag, iya pag yung gisusi, kinsa maning bayhana. Pag nasayod na siya nga mauning bayhana, iya pag yung gipakuha si Bathsheba, dad adin sa akong gingharian. Mga Kristohanon, delikado gyud ang lack of activity. Amen? Sabi itong nara kasi mong balay, wa kay buhaton, sila kagumit sa mong cellphone, tanaw ka dito og kadugayan, makakita na kayo og mga dili maayo. Makauna-una na kayo og dili maayo. Lack of activity. Get involved. Amen? Dinhi sa iglesia, mga young people, mga Kristohanon, women man, o brotherhood, pag naay activities, we should get involved. Kung naay fellowship, appeal sa fellowship. Dili kay, pag naay fellowship, nagsige ra kag tanaw sa mong cellphone, sige kag tuplok sa mong cellphone, moadto kag SM, na inangaon sa restaurant, why nag-istoryahan ay kay ang mama nag-cellphone, ang papa nag-cellphone, ang mga anak nag-cellphone. Nanggawa sila kay para family bonding. Ang ilang family bonding, puro sila nagtuplok sa cellphone. Family bonding gani, mag-istoryahanay na. Amen? Na, kumustang eskwela? Ano ba? Di ka magsige na kag atubang sa imong cellphone, wa ka kabalong ang imong anak bagsak dahil sa eskwelahan. Tanawang mga activity. Amen? Dili maayo nga lack of activity. Sa kinabuhi ni David, tungod kay lack of activity, instead of leading the war, instead of fighting in that battle, he tarried still at Jerusalem. Lack of activity.
Therefore, nakasala siya against God. Naangin pa gyud si Bathsheba. Adunay sayings, you cannot commit sin by yourself. Naagyoy mapagan sa imong sala. Kaya sa Biblia, kung mutanaw ka sa babae uban sa pagpangibog, kung sa ingon sa Biblia, nakapanapaw ka uban niya. Inosente, ito yung gitanaw. Pero sa Biblia, nakapanapaw ka uban niya. Dili ka makasala nga ikaw ra, naagyoy tao nga maangin. Sin always complicates life. Grabe kakomplikado ang sala ni David. Grabe kakomplikado. Naangin ang bata nga inosente. Tungod sa sala ni David, naunsa ang bata? Namatay. Gipatay sa Ginoo. Tungod sa sala ni David. Christians lack of activity. That's number one about the dangers of lacking. Muna nga, think about something. Do something for the Lord. Amen? Hatag kag tracts, basa kag Bible, kung naa kay panahon nga nagsigira kag cellphone. Pila ganito ka oras atong ihatag sa Ginoo sa kadlaw? 2 hours and 4 minutes? 2 hours and 4 minutes. 24 hours. Ang Ginoo na ay 2 hours and 4 minutes sa usa ka adlaw. Taliman ka ng 2 hours and 4 minutes. Imo nang ibasa og Bible, imo nang iampo, perting nindota. So makita na to din yung dangers of lacking is lack of activity. Tungod kay lack of activity si David, therefore nakakommit siya og adultery against Bathsheba. And further, nakakumit pa gid siya murder kang Uriah nga bana ni Bathsheba. Tungod kay lack of activity. Kristohanon, mangita og activity. Amen? Daghang activity. Cellphone, maayo na, pero ibutang sa plastar, ibutang sa insaktong panahon, dili kay kada adlaw na nakaga-cellphone, kada oras na nakaga-cellphone, karong hapon, luag kay basketballan, hala, pagdagandagan dito, kinanglan ka og physical activity. Usahay, ang Kristohanon, kanang nagluspad na lang, kasi nagtutok sa cellphone. Sa trabaho, atubang ka nag-cellphone, atubang ka nag-computer, pag-abot sa balala, cellphone, nagapon ka, kinanglan po ta og activity. Amen? Nawa si David kay lack of activity na tintal, muna nga, delikado gyud. Dangers of lacking. Una, lack of activity, delikado, kuyaw. Hawak ang David, perting kuyawa, delikado, kayo ang nahitabo, og tungod sa sala ni David, daghan ang naangin. Asa pang inosente nga si Uriah, iyang gipapatay. Gipabutang niya sa front line sa gubat, patay. So, lack of activity. Ikaduha, sa atong text, balik ta sa Exodus chapter 32, verse number 2. The people gathered themselves together unto Aaron. Ang mga tao, nagtipok sila dito sa tubangan ni Aaron and said unto him, Up, make us gods which shall go before us. As for this Moses, the man that brought us up out of Egypt. The man that go, Up, make us gods which shall go before us. As for this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, we wot not what is become of him. So makita nato din ha sa verse 1, and when the people saw that Moses delayed to come down out of the mount. So, Moses, God's man, was up in the mountain. Si Moses, ang ilang leader, tuwa sa bukid. Pila ganito ka days siya dito? 40 days in town. 40 ka adlaw sila leader.
Si Moses tua sa Mount Sinai, nagkuha sa Ten Commandments. So Moses is not present. Sumala sa sayings ganina, when the cat is away, the mouse will play. Verse 6, nag-play gud sila. Makita gud nimo diha. Ang word diha, ang phrase diha, last phrase diha, sat down to eat and to drink and rose up to play. Makita nato din Moses was not present. So, lack of authority. Dangers of lacking. Primero, lack of activity. Walay buhaton. Dili mag-participate, bisag na ibuhaton, delikado na. Ikaduha nga danger, lack of authority. Wala ang leader. Walay authority. Walay panggamhanan. Walay unsa bisaya sa authority? Authority nilang guys, ayon. Walay authority. Walay panggamhanan dito. Walay tao nga nag-lead sa ila. Kay si Aaron, wa gyud mo barog as a leader. Si Moses ra gyud ang ilang gila. So, lack of authority. Unya kay lack man of authority, sa verse number 2, duol sila kang Aaron, wa gyoy leadership si Aaron. Punta dili ta ingon ani. Ingon sila kang Aaron break verse 2, and Aaron said unto them, break off the golden earrings. Naguna-una pa gyud. May good nga leader. Tanggala tanan yung mga arites gikan sa inyong dalunggan. Kung saan daw ang arites gikan sa dalunggan? Pananggalon, which are in the ears of your wives, katong naa sa dunggan sa inyong anak lalaki, anak babae, tanggala. Dadaan ninyo dre. And all the people break off the golden earrings. Gipananggal nila ang ilang bulawan nga mga aritis, which were in the ears, and brought them unto Aaron. And he received them at their hand, and fashioned it with a graving tool, after he had made it a molten calf. And they said, this be thy gods. Gi-introduce na gyud ni Aaron. Mauni ang inyong Dios. Mauni ang inyong leader, O Israel, which brought thee out of the land of Egypt. Thank you. Mauni ang nagpagawa sa inyo gikan sa Ehipto. True or false? False. Hingon si Aaron, tanawang baka. Mauni ang inyong Ginoo. Mauni nagpagawas ninyo gikan sa Ehipto. Wa na. Natulibagbag na si Aaron. Gi-introduce pagid niya ang ribulto nga iyang gihimo. So, lack of authority. Delikado. Verse 4, and he received them at the hand and fashioned it. Verse 5, and when Aaron saw it, he built an altar. Gihimuan pagyud niya og altar. And Aaron made proclamation and said, tomorrow is the feast to the Lord. And they rose up early in the morning. So, lack of authority. Kulang sa panggamhanan. Amen? Kulang sa leadership. Delikado kayo kung walay authority. Mauna nga dinhi sa church, naagyoy leader. Amen? Naagyoy mulid. Kay kung walay mulid, magkatibulaag ta. Magkabuang ang Kristohanon. Naagyoy magbalantay. Naagyoy gitawag sa Bible nga under shepherd na ay pastor. Kay kung walay pastor, magkatibulaag ang mga membro. So, authority. Sa dihang na si Moses, grabe nga pag-exercise sa iyang authority. Kanya, kung i-exercise ang authority sa leader, hinumdumin ninyo ni Kristohanon, dili tanan gusto nato sa simbahan masunod. Kaya may leader. Pero dapat musunod ta kung unsay plano o unsay gusto sa leader. Amen? Sayo pa na leader. Tulubago na niya sa Ginoo. Ang Ginoo ang musilot sa leader. Dili gyud maayo nga atong supakon ang leader. Amen? So dinhi, lack of authority. Wala man si Moises ang nahitabo ni ining mga tawhana ning turiring na.
Ang Dios nagpagawas nila sa Ehipto, gipigas sa Dios ang dagat, gipakaon sila mana, reklamo sila, sige raman tagmana, sige raman tagmana. Gihatagan sila og karne, katungkwil, gikan sa langit. Kaon pud sila karne, quail, lami kay lang kaon. Pero ang nahitabo sa dihang wa na si Moises, hagoy nalimtan nilang Ginoo ang ilang gisimba, ang baka nga gihimo ni Aaron. Pagkawa gyud nada nga mga katawhan. Kristohanon mo na nga magbantay ta. Amen. Kay basin mo ingon ang leader, simbahon nato ning baka, mao ni nagpagawas nato sa Ehipto. Kining bakaha, mao ni nagpika sa dagat. Kining nga baka, mao ni ang naghatag sa mana. Bakak. Bakakon si Aaron. Iyang gilimbungan ang mga katawhan. So, lack of authority. Pasalamat ta nga nay authority sa iglesia. Amen? And our final authority is the word of God. Kining pulong sa Dios. Kining pulong sa Dios, nagabadlong ni sa ato. Amen? Unya kung badlongon ta, don't think of it as personal. Ang uban manggod, pag maigo sa wali, undang dayog simba kay grabe, kulang naman to ngalan, ako naman to. Kung naigo man ka sa akong wali, wala na nako gituyo, pero gibadlong ta sa pulong sa Dios. Ingon sa Biblia, ang pulong sa Dios susama ni sa espada nga duhay sulab. Mudulot bisan pa sa atong bukog. Diba? Hebrews chapter 4 verse 12, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. Pikas yun na ba? Kalag ug espiritu. Pinaagi sa pulong sa Dios. So, naay authority. Kung badlongon ta sa authority, sa pulong sa Dios, di ta angay masuko. Amen? Di ta angay magdumot. Masuko na ka ni pastor. Di na ka mutingog ni pastor. Pag mobisita si pastor, mulikay na ka. Di mo na isira yung pultahan. Authority manindikan sa pulong sa Ginoo. Amen? Bisan pag wa ko kabalo sa imong gihimo nga sala, ang pulong sa Dios nasayod man ang Dios. Wala nga matapsingan gyud ta sa wali. Pag once matapsingan ta, pasalamati ang pulong sa Dios kay gi-remind ka sa imong sala, ayaw ka suko. Lisod pod, moadto ka sa doktor, dok, gihilantan ko. Moingon na ng doktor, ay, gihilantan ka kay naa kay UTI. Pag ingon sa doktor nga naa kay UTI, masuko day ka sa doktor. Di ba mo yung ka, ay, unsay tambal sa UTI, dok? Resitahi ko, dok. Pero dinhi sa simbahan, maigo ta sa wali. Di gyud ka mo ingon nga, pastor, unsay solusyon na niya akong gihimo? Dautan man eh. Ana, unta to. Unsay tambal ani? Masuko naman hinoon. Mga Kristohano natay authority. Amen? Pulong sa Dios. Mo ni mubadlong sa ato, mo correct sa ato, mo tudlo sa ato bahin sa atong mga sayop. 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Mo na nga i-correct gyud ta. Bansayon gyud ta. Tuliron gyud ta kung natay sayop. Trabaho ni sa pulong sa Dios. Dili ni trabaho ni Pastor James. Pero of course, muwali mo gyud ko dinhi, makorek gani ka sa pulong sa Dios, ayaw kasuko sa ako. Pulong na sa Ginoo nga nagakorek sa to Kay natay authority sa pulong sa Ginoo. So sila delikado kayo kay nawala ang authority. Nawala si Aaron, unya Old Testament man, wala pud sila pulong sa Dios, so wala na yung authority. So dangers, lack of authority. Sunod, number 3. Sa atong text, Exodus chapter 32. Diagapon verse 1. Notice, diya sa tunga-tunga, ingon pa niya, up, make us gods. 32 verse 1. Which shall go before us,
go before us, for this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt. Ang tao nga nagpalingkawas kanamo gikan sa Ehipto. Notice the phrase, the man that brought us out of Egypt. Ikatulo nga A is lack of appreciation. Ingon pa nila, ang tao nga nagpagawas kanamo gikan sa Ehipto. Wala naman siya. Moses, asa naman to? 40 kadlaw naman. Aaron, ikaw na lang, himui mo o Ginoo. Himui mig Dios nga mo'y mangulo namo. So lack of appreciation. Ingon pa nila, the man that brought us out of the land of Egypt. Dapat di ay ang appreciation nato dili makulang. Amen? Sa atong family camp, I really appreciate sa mga nagluto. Salamat sa mga kugihan nga nagaluto. Lami ang pagkaon. O dapat man gyud na sila i-appreciate. Amen? Sa tanan nga mga decorations, nagtabang og decoration, nagasto sa decoration, salamat kayo. Need gyud mo i-appreciate, need gyud mo nga pasidunggan. O di na lang ta mo mention og ngalan kay ang Ginoo nasayod man ani. Pero ang Israelites sa dihang wala na si Moses, lack of appreciation. Wa gyud nila na appreciate katong dagat bitaw ang gipikas sa Dios. Wa gyud. Nalimtan nila. Katong gipakaon sa katong uhaw na kay sila sa tubig. Nalimtan nila ba nga ang bato migawas ang tubig. Nakalimot sila. Lack of appreciation. Salamat kayo sa mga Kristohanon sa mga butang nga naa dinhi gipagamit, pagamit og sugangan, kaldero, kinsa kay tag-iya ato, unsa pa gipagamit na mga balde. Salamat sa nagpagamit. Napay mga burner. Thank you. Ang uban naghatag og kwarta. Salamat sa kwarta nga gihatag. Hatag og bugas. Ang uban naghulam og bangko, nay naghulam og tent. Kung sa Biblia, 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks. Angay, gini sila pasalamatan. Amen? Salamatan natin. Sa dinanta mo mention og ngalan, kay sa Matthew chapter 6, kung ato silang i-mention din wala na sila reward sa langit. Mas maayo nga dito ang reward makuha sa langit. Pero your labor, dili gina, as inyong pastor, nakita na ko inyong paghago og mapasalamaton ko nga nagsuporta mo sa buluhaton sa Dios. Amen? Dapat kita ang Kristohanon dili ta lack of appreciation sa tao nga nag-share sa ato sa kaluwasan nga di ta maadtog impierno. Dapat naa ang appreciation din ha. Amen? Kay impierno ka unya na-sharean ka sa kaluwasan, naluwas ka. Pasalamat ka na sa Dios. Pasalamat ka sa tao nga gigamit sa Dios. Pero kining mga tawhana, katawan sa Israel, lack of appreciation. So that's the dangers of lacking. Lack of activity, lack of authority, lack of appreciation, and then katapusan, notice that sa phrase, verse 32, gathered unto Aaron. The people gathered themselves together unto Aaron. Nagtapok sila, niadto sila kang Aaron. So din makita na to is lack of assistance. Kulang og tabang. Assistance. Need gyud ta og assistance. Amen? Di man gyud nato makaya kung kitara kung ako ra. Unsa may tabo sa family camp? Walay decoration. Walay bugas. Wala gyud tanan. But because nagtinabangay man ta, nahitabo. Amen? Nagdalag bugas. Nagdala og naghatag kwarta para sudan, na nagluto sa sudan, tinabangay, na nagkamot para sa bangko, napoy sa tent, napay naghatag og snack. Wow. Assistance ni Satanan. Amen? Amen. Kanindot, ingon sa Biblia, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. So, assistance, kinahanglan gyud ta og tabang. Sila, lack of assistance. Kay si Aaron,
Pag ingon nga maghimo tag Dios ay may gud nga pagka-leader. Sige, tanggalan yung aritis, ambi. Kaya atong himuog baka. Introduce dayon niya mao ni ang pagawas kaninyo gikan sa Ehipto. So, kinahanglan tag assistance. Amen? Kinahanglan tag tabang ug ang tabang una sa tanan nga atong gikinahanglan ang tabang gyud nga gikan sa pulong sa Dios. Amen? Nga di ta mahisalaag na kung walay assistance sa pulong sa Ginoo. Asag ha si Pastor James. Wa gyud Pastor James mutindog dinhi karon. Kita pod pasalamat ta nga ang pulong sa Dios. Wa pa ta kabalo unsay mahitabo nato, napay base napay mo puli dinhi mahimong pastor, mahimong song leader sa simbahan. Luoy taon kayo. Si Pastor James nagkapagaw-pagaw na. Dapat tabang pagmuksong leader diri. Amen? Ikaw. Pero ako lang gihimo ang ako mabuhat. Ang di na ako mabuhat, hawa na kita mabuhat na. Pero kanindot na isong leader diri, let's say duha, tulo. Pastor ako isong lead karon. Pastor ako sa anindutas karon mag-ilog ba mosong lead. Pagkahayahay. Assistance. Amen? Naitrabaho siya akong katabang. Asa dapat? Unsay alsahon? Need og assistance. Amen? Ang buluhaton sa Dios, kung walay assistance sa mga kauban sa iglesia, di gid mahitabo. Ang youth camp, malampuson to. Ang family camp, malampuson. Tungod kay naa mo nagpalikod. Amen? Nagtabang sa buluhaton sa Dios. Bisa na lang, ang mga bata, tabang sa kwarto, nanguha mig kahoy. Lusog mi dito. Pasan mig sugnod. Mga bata, tabang sila sa kuha. Kung ako rato isa, agoy, kapilaga ito na ako balikon. Lisod. Pero naay mga kabataan gigamit sa Dios. Assistance. Gagmay nga tabang, dako nga tabang, ang tanan nga tabang nga atong makuha ato nang gikinahanglan. Amen? Sa ilaha, lack of activity, lack of authority, lack of appreciation, and lack of assistance. Kristohanon, kung naa kay nakita nga nagkinahanglan og tabang, ayaw na hulat sang piton ka. Tabangi. Amen? Amen. Drive ka na kay nakitaan, na flatan, tigulang na. Gawa sa pagtanaan mo na flatan, daghan kay sila, yung mga dagkog lawas, mga batanon na. Labayira na kay, daghag mo tabang siya. Pero pagtanaan mo senior citizen, siya ra isa. Tabangi. Amen? Pagtanaw na to, nga makahimo ta sa pagtabang, tabang. Assistance. Sa buluhaton sa Ginoo, tabang. Amen? Amen. Nindot ang iglesia, labi na magtinabangay ta. Namduman ako ang sayings nga gisulti sa akong pastor. Magtinabangay, pero dili magsinaligay. Isod man po ng tabangan ka, unya magsalig na ka. Gihatagan kong bugas, sunod hatagan na po ko niya. Dili, tinabangay, pero di magsinaligay. Amen? Kaya pagsalig sa tabang kanunay. Kaya di man na perminti, tabang, gitawag bitaw ng tabang, kasi dahil himatyon ka, tabangan ka. Tinabangay, pero dili magsinaligay. Masalamat ta sa pulong sa Dios, o manghinaot ko, na sa ato Kristohanon, every time na activity, let us be a part of that activity. Amen? Sa atong activity nga nahuman, salamat kaayo sa inyong tabang. Salamat kaayo sa inyong gibuhat para sa Ginoo. Ang Ginoo maghatag og reward sa atong gibuhat para niya. Amen? May God bless His holy word. This whole stand, tindog ta. Mag-awit ta og one song. Bisaya da, sir ba? Okay, ito na yung gamiton. A shelter in the time of storm. Sa bagyo, sa ligtanan siya. First one, ready? Bakong bantili si Jesus, sa bagyo sa ligtanan siya
Kristo rin sa landong niya. Pasilong ka sa bagyo sa ligdanan siya. Dangkanan siya kung magulong sa bagyo sa ligdanan siya. Si Kristo ang bato, ang saligan sa kalisod sa luyaman. Si Kristo ang bato, ang saligan sa bagyo sa number 3, last verse. Isan ang hangin muhuros sa bagyo sa ligdanan siya. Siya ang kaluwasan sa bagyo sa ligdanan siya. Si Kristo ang bato, ang saligan sa kalisod kaluyaman. Si Kristo ang bato, ang saligan sa bagyo sa ligdanan. Last verse, number 4. Bato nga taguanan ka sa bagyo sa ligdanan man. Kana mo magtatabang ka sa bagyo sa ligdanan man. Si Kristo ang bato, ang saligan sa kalisod kaluyaman. Si Kristo ang bato, ang saligan sa bagyo sa ligdanan siya. Amen. Pabilin sa pagtindog ang yan ako sa Jackson. Dismiss in prayer, please. Okay, magkapunta. Lord, salamat kayo sa Yes, Lord. Thank you na malimbawan, Lord. Salamat po sa matapos sa Kristohanon, Lord, na kinasing-kasing na nagatampong karon, Lord, usab sa mga panalangin, Lord, ug posible makakadlaw nga imong gihatag diri sa kamo. Usab, Lord, ang mga usab ko ngayon karon, Lord, Lord, nga ikaw makauban ka namo sa mga pagpamauli ug ikaw mag-agree sa among pagkaon sa pagkaon. Dili tanan kanunay salamatan gipangayo sa ngalan ni Jesus. Amen.